Mapagpalang umaga sa bawat isa. Tinamayan niyo ba yung bisita natin? Alam niyo ba pangalan? Alam niyo ba pangalan? Alam niyo pangalan? Hindi na bumalik dito yan. Alam niyo pangalan? Ayan. Ayan. Kit. Kit. Okay. Salamat sa pagbalik, pumabalik sa libro. Gano'n sa dito rin natin. Kaya yung mga classmate nyo, talagang iyayin ninyo na makapakinig na salita ng Diyos. Sa palagay ninyo, nung pag-usapan natin ngayon, ano ba ang trending ngayon? Lindol. Lindol. Yan, nais ko mangalan sa paksang Lindol. Yan trending eh. Hindi pala rin doon. Title, Why God Allows Shaking. Hindi doon pa rin. Hindi doon pa rin. Hebrew chapter 12, 26 hanggang 28. Sa ating mga Biblia. Okay, kung nakita nyo na, ay basahin natin. Hebrew 12. Ito yung sinagot ko sa discipleship na ginanong ang kanino. 26 hanggang 28. Dahil kung sabi ng Bible, basahin natin. Si ano nga, si James. James ba mabasa nito James? Saan yung mabasa si James? English version, 26 hanggang 28. Sarili po yun na sa Tagalog. James, basahin mo. 26, 27, 28. Tagalog muna pa. Tagalog. Okay, Tagalog muna. Hebreo 12, verse 26. Imanig noon ang lupa ng magsalita ang Diyos. At ngayon ay nangako siya. Bisang buong payayaligin ang mundo, pati na rin ang langit. 27. Ang katagang minsan pa ay nagpapahiwatig na aalisin na ng Diyos ang lahat ng nilikha niya na niyayani para manatili ang mga bagay na hindi nayayani. 28. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos dahil kabilang tayo sa mga kaharian niya na hindi nayayani. Ambayin natin siya sa paraang paglugod-lugod na may takot at paggalang sa Kanya. Okay. Okay, sa this version, Hebrews 12, verse 16. At that time, his voice shook the earth. But now he has promised. Once more I will shake not only the earth, but also the heavens. The words once more indicate the removing of what can be shaken. That is, created things, so that we cannot be shaken by mere remains. okay. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably, reverence and humility. Okay, tayo manalangin. Tumayo tayong lahat. Manalangin tayo. Pagkalang. Ama naming Diyos, buhay at makapangyarihan. Kami po, Diyos, ay lumalapit sa iyo, Panginoon, na mayroon pong pakikiusap. Sa oras nito, salamat o Diyos sa aming pong binasa na ikaw ang may control ng lahat ng bagay, pati ang mundo. At salamat o Diyos sapagkat binigyan niyo kami ng kapayapaan sa kabila ng mga nangyayari sa aming paligid, ng mga sakuna,
trahedya na dulot ng kalikasan. O Diyos, gamitin mo ang mensahe mo sa umaga ito. Magsalita po kayo sa aming kalagitnaan. At ituro niyo po sa amin ang aming pong gagawin sa kinabukasan, sa hinaharap, para kami po'y maging handa. Ano man ang kalooban mo, Panginoon, sa aming pong buhay. Dakilang Diyos, ang Diyos na ito, Panginoon, ay patuloy mong sangkapan, O Diyos, ng lakas at katatagan, O Diyos, ang bawat pamilya na narito, Panginoon, maging hindi mo namin kasama ngayon, ay tulungan mo po sila, na maingatan mo po sila. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkataon na makilala ka namin, magkaroon kami ng kapayapaan sa panahon ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, makaupo na tayo. Kasi umupo na kayo. Again, tingnan natin yung background, yung context background ng ating binasa dito sa chapter 12, verse 26 hanggang 28. Ang aklatang Hebreo ay sinulat ng mga Kristiyanong Hudyo. Alam nyo, ang sumulat nito ay mga Kristiyanong Hudyo. Maraming mga nagsasabing mga theologian na ito ay sinulat ni Apostol Pablo, pero wala po silang matibay na ebidensya. Pero ang isang tiyak ako na ang Hebreo ay sinulat ng mga Kristiyanong Hudyo, ng mga Hudyo na naging Kristiyano. Kaya lang sila ay nakakaranas sa panahong ito, nang sinusulat ito, ng Great Tribulation. Ito ay sa pagitan ng 66 hanggang 70 AD ng nakaraang panahon. Dumadanas ang mga unang Kristiyano sa kamay ni Nero. Hindi po ni Nilo, ni Nero. Na dito, isang malupit na emperador o hari. Kaya marami ang mga pinapalalahanan ng manunulat na ito sa mga Kristiyano na mga Hudyo. Na naganayos na bumalik sa kanilang dating paniniwala, yung Judaism. Kaya marami ang gustong balikan yung kanilang practice. Kasi nga, kumbaga para doon sila magiging safe kapag ginagawa nila. Pero, ang ibig sabihin, pinapayagan ng Diyos ang pagyanig sa buhay upang ilantad kung ano ang totoo at alisin ang mga bagay na pansamantala. Ibig sabihin lamang, doon sa Mateo 24, sa bandang unahan, sa bandang 3 hanggang pataas, ay meron itong sinabi ang Panginoon, sa huling araw ay merong lindol, merong labanan, may gera, maraming mga sakuna. No? Alam niyo po ba, yun ay nangyari na noong first century. No? Sabi mga kayo na, 66 to 70 AD. Kaya, itong mga nangyayari sa atin sa panahon natin ngayon, ay nauulit na lamang, sapagkat sabi sa bandang 28, muli kong yayanigin, hindi lamang ang lupa, maging ang kalangitan. So, hindi lamang ito tumutukoy sa physical na lindol, ito rin po, ang context nito ay tumutukoy sa spiritual na lindol. Kumusta ang puso natin kapag lumilindol? Yun ang tanong diyan. Kaya, nais kong mangaral sa paksang, di ba binanggit ko na kanina? Hindi na ulitin. Pero sabi naman kayo, why God allows shaking? Kasi alam naman natin yan, mahirap itanggi. Bakit may lindol? Ang Diyos ay may control ng mundo. Siya ang may hawak ng mundo. Siya ang may likha nito. Hindi malayong isipin na mayroong kinalaman ng Diyos kung ba't nangyayari ang mga bagay na ito. Actually, habang ako'y nag-check ng mga balita, Luzon, Visayas, Mindanao na pala namin doon. Sa Luzon, sa bandang Sambales. Kahapon yata, dati ng anak ko, meron din sa Metro Manila eh. Hindi nga lang malakas. Ha? Gabi pa? Gabi pa sa Isabela. 10:30. Tapos kanina madaling Davao, 2 beses ng Davao. Kanina madaling araw pa, alas 3, saka alas 5 Davao. No.
Cebu, Visayas, di ba? Dami yung namatay doon. Ha? Baguio. Baguio yan. Ang Luzon din yung Baguio. At kanina habang na titingin si Mrs. ng balita na yan, ay meron akong naisip na talata sa Bible. Yung mga hindi ko naisip. Jeremiah chapter 10 verse 10. Pakibasa natin na natin. Jeremiah chapter 10. Kasi yung lindol noong September 30, alam ko 10 yun eh, 10:30, mga ganun. Jeremiah 10. Tapos yung pangalawang lindol ay 10:10. Diba? 10:10. Jeremiah 10:10. Sige, masa. Pero ang Panginoon ang tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Pagkat nagagalit siya, iyayanig ang daigdig at walang bansa ang makakatagal sa hindi ng galit niya. Yan yung Pilipinas, galit ang Diyos. Bakit galit ang Diyos? Kasi naganap ang korupsyon. Naganap ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Naganap ang mga mananampalataya na nanlalamig patay sa mananampalataya. Marami ngayon, wala na sa loob ng simbahan. Nasa Boracay, nasa sinihan, nasa pasyalan. Papayanig siya. Alam niyo po, mayroong isang kasaysayan after major earthquake sa Japan. Ito yung Enero 1, January 1, Enero pa tayo, January 1, 2024. Nang tumama ang magnitude 7.5 na lindol sa Japan, ito ay malapit sa Noto Peninsula. Ayan. Sa Akasaki Village, ang bahay ni Masaki Sato ay nanatiling nakatayo habang ang karamihan sa paligid ay gumuho. Ayon sa ulat, matibay ang pagkakayari ng bahay, may maraming haligi, makapal na biga, at maliliit na bintana. Dahil upang ito ay makatagal sa pagyanig. Ito yung batayan. Explore News 2024. Lahat gumuho maliban sa kanya. Kasi pinakita doon na matibay yung pagkagawa, yung pundasyon ng kanyang bahay. Kaya ito yung tanong ngayon, why God allow shaking? Habang natalakay natin ito, ay malalaman natin kung bakit. Observation study. Yung word na shake, sa Greek word niyan ay saleo. Meron ba? Ayan. Saleo. Means to agitate, disturb, or cause to tremble. Hindi lang ito tungkol sa literal na lindol, kundi pati spiritual na lindol o shaking. Kapag ginagalaw ng Diyos ang ating puso at mga sitwasyon sa ating buhay, kamusta ka? Ano ang kalagayan mo? Matibay ba yung pundasyon mo o madali kang bumigay? Sabihin, madali kang mawala sa sarili mo. Kaya mga kapatid, malaki ang kinalaman, lalo sa panahong ganito, na ang isang tao ay merong pinagtitiwala ang Diyos. Pangalawa, yung word na remain, sa Greek word niyan ay menu. Menu, meron ba? Ayan, meron. Means to stay, to endure, to continue permanently. Ibig sabihin, ang tunay na pundasyon kay Kristo ay mananatili kahit anong pangyayari. Kahit sa paligid mo ay natakot na, ay meron ka pa rin kapayapaan. Kasi yung foundation mo, ang puso mo ay na kay Kristo. Ang laman ng puso mo ay si Kristo. Sabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So, sabihin niya si Jesus ang bato, ang malaking bato.
Kaya pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, ikaw ay nasa foundation ng malaking bato. No? Kaya Kristiyano ay safe. Yun ibig sabihin nun. Ibig sabihin sa Greek ay to stay, to endure, to continue permanently. Okay na natin yung ating mga punto. The cause, the curse, and the cure of earthquake. Number 1, the cause, God's shape to awaken us. Sa 26, ang ating verse, nung panahon iyon, ang tinig niya ay nagpayanig sa lupa, ngunit ngayon nangako siya, minsan pa ay yayanigin ko hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. So, ano ba ang sanhi ng o sino ang tanong ng lindol? Ayon sa agham o sa science, ito tawag na 5 causes of earthquake. Sasay natin para magkaroon ng idea. Punta muna tayo sa science. Mamaya muna tayo sa Bible. Number 1, natawag na movement of tectonic plates. Paggalaw ng mga tectonic plates. Ayaw kong tagalogin. Kasi nasa isip ko plato eh. Ang panlabas na bahagi ng mundo ay natawag na crust. C-R-U-S-T. Binubuo ng malaking piraso na natawag na tectonic plates. Patuloy na gumagalaw ang mga plato, mga plates. Minsan ay nagsasalpukan, minsan ay naghihiwalay. Tumutula sa isa't isa. Kapag biglang nagkaroon ng paggalaw dahil sa sobrang tensyon, lumalabas ang enerhiya sa anyo ng seismic waves. Kaya yung seismic term, seismic energy release due to plate movement. Yung po ginamit na scientific term. Number 2, fault lines. Fault lines. Mga fault line o bitak sa lupa. Alam niyo ba yung mga bitak sa lupa? Hindi po yung bitak sa mukha, bitak sa lupa. Ayan. Kadalasan, nagaganap ang lindol sa mga fault line, mga bitak o lamat sa lupa kung saan nagtatagpo ang mga tectonic plates. Sunadaga pag English ko ng basahin. Isa sa mga kilala ay ang Philippine Fault Line na dumadaan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya pala ang lindol, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po mga kapatid, ito ay warning. Ang isa po ito, the Marikina Valley Fault System is one of the most active fault lines in the Philippines. Ang problema, nakalinya po tayo sa Marikina, ang Quezon City. Alam niyo ba yun? Quezon San Mateo, Montalban, itong Rizal, nakalinya tayo. Ibig sabihin niya, merong bitak. Kapag merong dumating na lindol, kahit na 7 plus lang yan, maraming ma-aksidente, maraming ma-disgrasya. Ang problema, yung projection ng pag-asa, na walang pag-asa, ay 9 daw, 9. Mapatid, kung ang Diyos may hawak ng lindol, ay niwala ko pag maraming mananalangin, maraming magkamakaawa sa Diyos, hindi na yan natama sa atin. Amen? Sino gustong tumama sa atin yan? Wala, di ba? Alala ko nung ahente po ako ng bahay, ako po ay salesman pa, real estate. Ang habang kong project dito sa Pininvest, yung Pininvest 1, Pininvest 2. Kapag tinatanungan ko ng buyer, di ba meron dito fault line? Hindi ako makasagot. Kasi totoo. Ang sagot ko lagi sa kanila, kasi po pag dumating na ko yun, wala na yun. Ang ngayon, katapusan na ng mundo yun. Kaya malayo kayo. Yun ang sagot ko bilang ahente para bumili ng property na binibenta ko. Ang ibig ko sabihin dito, yung nangyayari sa atin sa palibot, binibigyan tayo ng sinyalis na tayo ay tumawag sa Diyos, manalangin, humingi tayo ng awa sa Kanya. Pag dumindo ng malakas,
Yung dinalagyan ng bahay namin, kasi nakapaikot sa amin, puro mga tataas eh. Tatabunan kami. Sabi diyan sa Hebrew chapter 12 verse 26, His voice shook the earth. Minsan, sabi diyan, pinapayagan ng Diyos ang pag-uga para gisingin tayo mula sa natawag na spiritual complacency. Ano yung spiritual complacency? Pagiging kampante. No? Kaya doon sa mga ang doktrina mo sa salvation ay osas, panahon na para gumising ka. Huwag kang palakampante, ligtas ka na, wala ka ng pakialam sa kapwa. Magsisi kung may ginagawang kasalanan o mali. Malayo ka sa relasyon mo sa Diyos, bumalik. Ito yung panahon na bumalik tayo sa Diyos. Okay, number 3. Elastic rebound theory. Teorya ng elastic rebound. Tingnan ako lang, nulit lang, parang ganun lang. Ipinapahiwatig ng teoryang ito, ang mga bato sa magkabilang panig ng pod ay naiipit ng matinding pwersa. Kapag hindi na kaya ng bato, ang tensyon na ito ay biglang bumibigay o dumudulas o naglalabas ng naipong enerhiya na nagiging sanhi ng lindol. Yun yung paliwanag ng pang-apat. Pang-apat, volcanic activity, yung pagputok ng vulkan. Alam nyo ba, malapit sa Metro Manila ang pinakamalaking vulkan. Alam nyo yung pumutok ang vulkan dito? Yung vulkan to? Alas matabunan ng Metro Manila ng puting naging parang Boracay ang Metro Manila. Taal ba yun? Yung mga aita natin mga kababayan ay naging mistiso. Nagana pumunta kami ng Bulacan. Ang press na press pa itsura namin, naka-gym kami. Palating namin sa Bulacan, natataas na ng bubong namin, no? Ang mga piling mata namin, kaya namin, puting-puti. Kasi alam naman yung nangyari, ang pili pa rin pumunta. Curious pa. Volcanic activity. Ang malindol na dulot ng paggalaw ng magma sa ilalim ng lupa. Lalo na kapag malapit sa vulkan, ito ay natawag na volcanic earthquake. Example, Taal Volcano. Pagkatanong ako sa inyo, nandun para dito. Saan ka lang, basahin ko lang agad. Number 5, human-induced earthquakes. Ito naman yung lindol na ang sanhi ay tao. Gawa ng tao. Ayan. May mga lindol na nagaganap dahil sa gawa ng tao doon ng pagmimina, paggawa ng malaking dam, no? O pagbabarena ng langis na nakaka-apekto sa ilalim ng lupa. Ayun po siya sabi ng agham o ng sayang. Pero sabi ng Biblia, ang sanhi ng pagyanig ng lupa o ng lindol ay ang Diyos. Sabi diyan, His voice shook the earth. Ang tinig niya ay nagpayanig sa lupa. Nagsasalita ang Diyos sa Pilipinas. Nagsasalita ang Diyos sa mga Pilipino. Nagsasalita ang Diyos sa ating mga leader. Leader ng gobyerno, leader ng mga simbahan na tahimik at hindi ko alam kung ano ang nasa puso ninyo. Pero tulungan natin ang bansa natin, ang bansang ito ay makalaya sa korupsyon. Makalaya ang bansang ito sa sumpa na pwedeng tanggapin sa hinaharap. Ang dati mga kapatid, kapag nangyari ito, sabi niya sa 20, muli kong payayanigin. Sabi ko kanina sa aking introduction, nangyayari na yung mga lindol ng unang century pa lang. Pero sabi niya, muli niyang payayanigin sa pagkataong ito. Tulad ng alarm clock, hindi tayo magigising kung walang ingay.
Kaya nga, pag ikaw ay gusto mo magising ng ganong oras sa umaga, iset mo yung alarm clock mo. Isa nga, kahit na mayroong alarm clock, hindi pa nagigising. Okay? Lalaksan mo. Oh. Yan. So, ganun po yung ginagawa ng Diyos ngayon. Ginigising niya ang mga natutulog. Ginigising niya ang mga kampante. No? Na walang pakialam sa kanyang kapwa. Walang pakialam sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Yung mga busy sa pagpapayaman, yung mga busy sa material na bagay, mga kapatid, hindi po masama ang magkaroon ng pera. Ang masama pag inibig natin yung pera, higit sa Diyos. Ang sasalita na ang Diyos. Hindi lang mga ngaral na nagsalita ngayon mismo, ang Diyos na mismo nagsalita na sa pamamagitan ng lindol. Kaya, meron ko sa nabasang isang Pastor Joby yata yung sabi niya, hindi mo kailangang ipanalangin na itigin ng Diyos yung lindol. Ang dapat mong gawin, magsisi. Kasi sa lindol, nagsasalita ang Diyos at nagsasabi sa iyo, kamusta ka na? Number 2, the prayers shaking exposes what is temporary. 27, ang salitang minsan ba ay nangahulugang alisin ang mga bagay na may hangganan, ang mga bagay na nilikha upang ang mga bagay na hindi nagtinag ay manatili. Sa verse 27. The removing of what can be shaken. Ang layunin ng pag-uga ay hindi para sirain o hindi para wasakin, hindi para alisin ang mga pansamantala. Yung mga hindi totoong nakatayo sa pundasyon ng Panginoon. Kaya ang lindol, nalaman yan kapag yan ay cost project. Wala kang project eh. Kung yan ay hindi standard, yung mga materials na ginamit, hindi maganda ang pundasyon ng pagkakatayo, dyan malalaman niya pag iyarig ng lindol, babagsak yan, magkakrak yan. Kaya, ang purpose ng pagyanig ay tingnan kung sino mga totoong mga mananampalataya, mga Kristiyano. Maaaring pagkawala natin sa trabaho, wala tayong trabaho, o kaya naman ay pagkawala ng ating mga mahal sa buhay, minsan lang, yung mga kapatid, kahit sino pang mawala sa buhay mo, kahit ano pa ang mawala sa buhay mo, God still remain. Ang Diyos ay nandiyan dyan ba rin? Kaya hindi ka nag-isa. Parang puno sa gitna ng bagyo. Kapag niyayanig ang puno ng bagyo, ano nalalaglag? Yung mga tuyong dahon. Yung mga sariwa na natili, nakakapit. Kaya ito pala ay panahon ng pag-libig. Libig-lig. Sa Revelation, meron akong nabasa sa chapter 7 yata yun. Ay, yung anghel, ang kanyang layunin para magpadala ng salot. Pero sabi ng Diyos, wag muna, taratakan ko muna sila. Mga kapatid. Kaya mga kapatid, kapag dumating yung panahon, anumang panahon dumating sa atin, ay merong pag-iingat ang Diyos sa kanyang mga anak. Bakit? Dahil tayo ay nakatayo sa malaking bato. Ang ating pinapaniwalaan, ang ating sinasampalatayanan, ay nagtayo ng matibay na pundasyon. Kaya huwag kang matakot sa pag-uga o pagyanig. Matakot kang manatili sa hindi matatag na pundasyon. Kung kinakalagyan mo ngayon ay hindi matatag na pundasyon, iwan mo yan, pumunta ka sa matatag na pundasyon. Ano yung matatag na pundasyon? Ito, si Kristo, siyang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Number 3, the cure. Stand firm in the unshakable kingdom. Sabi sa verse 8, kaya yamang tumatanggap tayo ng isang kahariang hindi matitinag. Yung kahariang hindi matitinag, yung iglesia.
Sabi ng Biblia sa Matthew chapter 16, even the gates of hell shall not prevail against the church. Hindi makapanaig kahit ang pintuan ng Hades sa iglesia. Tayo magpasalamat at sumamba sa Diyos na may paggalang at takot. Kaya, kung sinabi may takot dito sa yung respeto, yung reverence sa Diyos ng pagsamba. Kaya, tama po ang ginagawa po natin. Instead na magkulong ka sa bahay mo kasi takot ka, hindi, pumunta ka sa church, sumamba ka sa Panginoon. Amen? Kasi siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Matthew chapter 28 verse 18. Pakiano nga sa screen. Verse 18. At lumapit si Jesus sa kanila, hindi mabasa dito. At sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Amen. Kaya po yung assurance. Ibinigay na sa Panginoon ang kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Hebrews chapter 12 verse 28, yung ating teksto, we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Kaya pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, kapag ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, hindi ka matitinag. Hindi ka, ano bang salita ng shaken? Hindi ka magagalaw. Hindi ka mauuga. Hindi ka matitibag. Ang ganda nga pinili, no? Pamilya di matibag. O di magiba. Di magiba pala. When your faith is rooted in Christ, you can stand even when everything else falls apart. Kaya mga kapatid ko, si Kristo ang ating pundasyon. Manatili kang matag kahit yumanig ang buong mundo. Kasi nagtiwala ka kay Kristo. God allows shaking not to break us but to build us. Inaayaan ng Diyos ang mga pagyanig, hindi para ikaw iwasakin. Anak ng Diyos, para ikaw ay patatagin. Para ikaw ay hikayatin na manindigan sa iyong pananampalataya sa Kanya. Nabayagan ng Diyos o hinayaan ng Diyos ang lindolong pag-ugat. Hindi para tayo wasakin mga kapatid. Kaya huwag po kayong matakot. Sa kamay ng Diyos, safe tayo. John chapter 10 verse 28. Pakilagay nga. Ayan. Ayan, pakibasa. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay, at kailanman hindi sila malilipol, at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Anong dapat natin gawin ngayon? Nalaman natin itong nangyayari ito. Naalala yung tinuro ni Pastor Joby sa bandang uli natin, Genesis chapter 20. Nakipagtawaran si Abraham sa Diyos. Sabi ni Abraham sa Diyos, kung meron bang 50 doon sa Sodoma at Gomora, kung sa inyo ba yung Sodoma at Gomora? Sabi ng Diyos, dahil sa 50, hindi. 45, dahil sa 45, hindi. 40, dahil sa 40, hindi. Okay? 10, sumagot ang Diyos, dahil sa 10, hindi ko wawasakin ang Gomora. Eh walang 10. Tuloy pa rin binasak. Mga kapatid, mga Kristiyano, ang sagot para makaiwas tayo at hindi magpatuloy ang nangyayaring ito sa ating mundo, sa ating lupa, ay manalangin tayo sa Diyos. 2 Kronika 7:14. Ikalawang Kronika 7:14. Okay, ano nga? No, 2
pag hindi mo nakikita, may makahalang poste. Hindi kayo nakikita sa mata eh. Second Chronicles. 7:14. Ayan, tama. Sige, basa. Sige, basa. Kung ang aking bayan na tawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at sumalangin at hanapin ang aking mukha at talikuran ng kanilang mga lakad. Aking nang titinggin sa langit at ipatatawan ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang gawa. Tumayan po tayong lahat. Naprotest ba ito? Kaya? Kaya? In Arnan. Sige, amin tayo. In Arnan. Yung pinanap sa akin. Ready, ah. Okay. Kaya niya. Sige, habang tayo maawit, lapit tayo sa Panginoon. Higit tayo sa 10. Kung kaya makiusap tayo sa Diyos. Tumigil na ito. At kung meron pa man, yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak. Kasi kalooban ng Diyos ang hihingin natin, hindi natin inuutusan ng Diyos. Kung ano yung kalooban niya, at alam ko, ang kalooban ng Diyos ay laging nakauuputi sa kanyang mga anak. Pabot lang iyon sa mga mahal ng parataya.
Have mercy on us, O Lord. Nagikiusap kami sa iyo, Panginoon, sa oras na. Ano man ang nais mong iparating sa amin sa bansang ito, O Diyos, ipin mo ang mga puso na concern sa mga nangyayari nito. Amang banal, bigyan mo kami ng pusong handang magsisit, magbalik loob sa iyo, Panginoon, ang bayang Pilipinas, O Diyos, lalong-lalo na ang mga mananampalataya, nakapanti sa kanilang kalagayan. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami, Panginoon, sa marami namin mga pagkukulang na nagagawa at ginagawa, mga bagay na laban sa iyo, Panginoon, na hindi po namin namamalaya, na ginagawa po namin, na lumalayo kami sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po, Diyos, ang Pilipinas. Kaawaan niyo po kami, Panginoon, lalo sa lugar nito ng Quezon City, Amang Banal. Amang Banal, salamat po, Diyos. Dahil ikaw ang may kontrol ng lupa. Ikaw ang may kontrol ng mundo. Ikaw ang may kontrol ng aming buhay, ang aming mga puso, Panginoon. Sa panahon na kami po iniyayanig ng mga problema, mga pagsusubok, Panginoon, ay salamat, O Diyos, sa katatagan na ibinibigay mo, O Diyos, at lakas, Panginoon, para kami manatili sa mga pagsubok at sa mga suliranin na aming naranasan, sapagkat nagtitiwala kami, Panginoon, na kung kami mananatili sa iyo, O Diyos, ay kami po'y magtatagumpay at kami po higit sa lahat ay ligtas, Panginoon, sa iyong mga kamay. Walang sino man ang pwedeng makalipol sa amin. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Amen. So, yata ako, makasya na yung kanta ninyo. Pag po tayo tuloy ang uwi,